Sakit talaga ng praise and worship team ito na pagkatapos ng praise and worship ay lumalabas na sila at hindi na ikinig sa preaching ng pastor. At bumabalik na lang ulit kapag kailangan tumugtog sa offertory or special number tsaka sa closing song. Lahat ng bahagi ng worship service ay dapat nandun din tayo sa loob. Importante yung opening prayer, sinasabi ng presider, yung pagpipreach, praise and worship hanggang doxology, lalong-lalo na sa Word of God. Dapat nauunawaan natin bilang praise and worship team member ang Word of God. Paano magkakaroon ng saysay yung ating pag-awit, yung pagtugtog natin ng mga worship songs kung tayo mismo hindi natin nauunawaan o hindi tayo na-educate, hindi tayo nag-grow sa Word of God. So para sa iyo na sinasabihan ni Cap, dapat mag-i-stay tayo sa loob after ng praise and worship. Hindi yung lumalabas tayo pagkatapos ng praise and worship na segment. Okay, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Lumalabas daw siya para samahan yung mga kaibigan na ka-age group niya. Lahat ng mga ka-age group mo din, kung invited ba yan o talagang Christian na siya, ay dapat pa rin nasa loob sila ng church. Otherwise, nawawalan din ng saysay yung pagpunta nila sa church kung nasa labas lang sila ng simbahan at doon lang sila nagbabanding-banding. Tandaan sa mga nakababata nating members dyan na sinasaway natin, huwag niyong i-take ito kapag pinagsasabihan kayo na offense para sa inyo, but rather it is an opportunity for you to grow, to listen to your leader dahil may sense naman talaga yung pagsabi nila sa atin ng katotohanan na hindi tayo dapat nag-i-stay sa labas. Dapat nandun tayo sa loob ng simbahan para makinig at tapusin mula simula hanggang katapusan ng ating worship service.